Ngayon lang natin nakita yung tao na yan, hindi natin kakilala yan. Hindi ka talaga papasa. Sa unang English mo pa lang, I took up the College of Law. Hindi ka ba naman bobo? Talaga naman. RIPS. From 2018 to 2020, ano yung RIPS? Nagtatrabaho siya sa 3 ahensya ng gobyerno from 2018 to 2020, NBI, NSC, and RIPS. Ano yung RIPS? Saan yun under? Crazy guy. Hindi ka parte ng grupo, pare. Ano bang nasa isip mo? Hindi ka nga namin kilala, hindi ka kakilala ng mga taga-PSG, hindi ka kakilala ng mga taga-VP PSG, hindi ka kakilala ng mga taga-staff sa Davao, staff sa Manila. Crazy guy. Pare, pasensya na. Putang ina. Hi, Chairman Ronald Cardemo po ng Duterte Youth Party List. At ngayong araw, nakita natin tong kakaibang affidavit at storya nung nagpapakilalang security daw ni Ma'am, ni Vice President Sara Duterte, na naging bagman daw na ang pangalan ni Ramil, anong pangalan? Ramil Lagunoy Madriaga. Ramil Lagunoy Madriaga. Alam nyo, hindi ko alam kung matatawa ka o ma-high blood ka eh. Kasi kakaiba talaga yung mga sinasabi niya eh. Oh. So, ako po, bilang dating chairman ng National Youth Commission, bilang chairman ng Duterte Youth Party List, malapit po tayo sa Armed Forces of the Philippines. Dati po kasi tayo naging kadete ng PMA. Ayan. Diba? Yung pumalit po sa akin sa Duterte Youth Party List, ang ating Congressman-elect Berlin Lingwa. Ayan. Siya naman po nagkadete sa PNPA, Philippine National Police Academy. Kaya po ang activities ng Duterte Youth Party List, either sa PMA, Philippine Military Academy sa Baguio, or sa PNPA, sa Philippine National Police Academy sa Cavite. And most of our advocacies po is for our troops, for our policemen, soldiers, and government troops. Alam nyo naman po yan, tayo lang ang lumalaban sa mga makakaliwang grupo sa ating bansa. Alam nyo, matagal na tayong kasama ni Vice President Sara Duterte, almost 10 years na. Pero pag pumupunta ako sa Davao o sa opisina ni na Ma'am, kapag patungkol sa mga abogado, hindi ko kilala lahat yan. Pero kilala naman ako kasi naging USEC ako, di ba? USEC Cardema. Pag tungkol sa mga ibang politician, hindi ko rin kilala iba. Pero kilala naman nila tayo kasi naging USEC nga tayo, tapos nagkaroon pa tayong seat sa Kongreso, di ba? Pero aside from politicians and lawyers, kapag patungkol sa mga pulis at sundalo, lalo na sa mga nakadetail kay Vice President Sara Duterte o dating Mayor Sara Duterte, kilala tayo lahat niyan. Basta mga pulis, sundalo na nakadetail sa kanya. Mga PSG, mga VP PSG, kilala tayo niyan. Pag tayo pumupunta kay Ma'am o sa Davao, sasabihin nila, "Oy sir, sasaludo pa yan sir. Kamusta po kayo sir? Sir, pakamay naman po, idol po namin kayo." Kasi tayo lumalaban sa NPA, di ba? Kaya nung nakita natin yung itsura nung, anong pangalan, Lings? Ramil Lagunoy Madriaga. Ramil Madriaga, na nagpapakilalang PSG pa ni Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, ngayon lang natin nakita itsura niyan. Diba? Sa dami ng kakilala natin from Philippine Military Academy, Philippine National Police Academy, mga opisyal na sundalo, mga opisyal na pulis, mga tropa, mga NCO na pulis at sundalo. Ngayon lang natin nakita yung tao na yan, hindi natin kakilala yan. Kaya nga, hindi naman tayo normally nagva-vlog o sumasagot ng ganito. Kaya lang crazy kasi. In all honesty, crazy. That guy is crazy. Ramil Lagunoy Madriaga.
Crazy. And ayan, kasama nga si Kong Lingwa, di ba? So ako, nagkadete dati sa PMA, siya nagkadete dati sa PNPA, kakilala namin yung mga pulis, sundalo, mula mga general hanggang sa mga kadete. Kaya medyo familiar kami sa mga ganyan-ganyan. Hindi namin mamukhaan yung tao na yan. And pag nakita niyo yung itsura, mabibwisit kayo, sobrang lousy. Hindi siya mukhang PSG. Tapos, ang masabi ko sa inyo, para ma-realize natin, meron siyang ginawang affidavit. Madali naman gumawa ng affidavit. Kaya natin gumawa ng affidavit sa kahit saan at ipanotarize sa kahit anong kanto. O, unang-una, ano yung nakalagay sa affidavit niya, Kong Links? Ayan o. Educational background. I am Ramil Madriaga, legal age, currently address in BJMP Camp Bagong Diwa. Nakakulong siya. Alam mo, nakakulong ka, meron ka siguradong kaso, di ba? Tapos, paano ka nakapagpasok ng abogado na nag-notarize nun? Ibig sabihin, kakuntsaba mo yung otoridad, di ba? Or ikaw yung pinressure ng otoridad. Ang hirap magpasok ng abogado sa kulungan, di ba? Para magpa-notarize. Ano yung unang statement niya? Educational background. Ano nakalagay? I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Nilagay niya, unang-una, I took up the College of Law. Di mababatukan mo, bobo ba to? Anong I took up the College of Law? Di ba? I took up law at the College of Law. Anong I took up the College of Law? Parang dinala ko yung kolehiyo ng nag-aral daw siya sa College of Law ng San Sebastian noong 1991 to 1995. Ang gusto niya i-establish, schoolmate niya si Vice President Sara Duterte. Kaya sila magkakilala. Masabi ko po sa inyo, noong 1991 to 1995, grade school pa lang po si Vice President Sara Duterte, elementary student. Yun po ba? 1978 po pinanganak si ma'am. So, noong 1990, 12 years old lang po siya. Noong 1991, 13 years old lang po si Vice President Sara Duterte. Etong mama na to, pinagtatagpi-tagpi lang niya. Gusto niya i-establish na schoolmate niya si ma'am. Ano nakalagay? I graduated in 1995 and took the bar the same year but did not pass. Hindi ka talaga papasa. Sa unang English mo pa lang, I took up the College of Law. Kung hindi ka ba naman bobo, talaga naman, ma-high blood ka dito sa tao nilagay niya, government service. From 1993 to 2021, ibig sabihin, estudyante pa siya, I work in the following government offices. Economic Intelligence and Investigation Bureau, 1993 to 1995. Ano yun? Hindi man yun lang niya nilagay kung bureau ng ano yun. Di ba? Wala, hindi niya nilagay kung anong department o anything. Saan siya pangalawang nagtrabaho? I worked in National Security Council and ISAF from 2001 to 2015. For 14 years, nagtrabaho siya sa dalawang agency. Imposible yun. Kasi kung magtatrabaho ka po sa ISAF, Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, parte ka ng AFP. Kasi parte ka ng Intelligence Service Armed Forces of the Philippines. Bakit po imposible yun? Wala nga siyang ranggo kahit private Paano ka naging sundalo, parte ng AFP, Intelligence Service AFP, kung hindi ka man lang na-komisyon o na-enlist, di ba? Doon pa lang palpak na Tapos, ang sinasabi niya, nagtatrabaho siya sa AFP, nagtatrabaho rin siya sa National Security Council. Napaka-imposible na nagtatrabaho ka sa dalawang ahensya ng gobyerno, sabay. Spanning, dalawang presidente ng Pilipinas. Tapos, hindi ka man lang naging sundalo. Number 3. Again, I worked in the National Security Council, NSC. I work in the NBI.
Ngayon, pati sa NBI, kasabay siya nagtatrabaho sa NBI, pati sa National Security Council. And in the Revenue and Integrity Protection Service, RIPS. From 2018 to 2020, ano yung RIPS? Nagtatrabaho siya sa 3 ahensya ng gobyerno from 2018 to 2020, NBI, NSC, and RIPS. Ano yung RIPS? Saan yun under? Crazy guy. Oh, and number 4, I worked in the National Security Council, Presidential Security Group, PSG, and GHQ, General Headquarters, from 2018 to 2021. Sinabi niya, nung 2018 to 2020, nasa NBI rin siya. So, nung paano ka nagtatrabaho sa NBI, sa National Security Council, sa PSG, Presidential Security Group, at sa GHQ ng AFP, yung Camp Aguinaldo, sabay-sabay. Alam nyo, ang tagal na nating connected sa napakarami sa armed forces, ang dami natin kaklase sa PMA, kakilala sa PNPA, na-assign sa PSG, na-assign sa NSC. Ako, naging consultant mismo ako sa National Security Council noong 2016 to 2017 under General Esperon. Hindi kaya yung mga sinasabi nitong tao na to. Oh, yun yung mga pinagtrabahuhan niya, iba't ibang departamento, iba't ibang ahensya ng gobyerno, sabay-sabay. Tipo ba? Oh, ano pa nakalagay, Links? At the start of the 2016 election campaign, then Congressman Roy Logoles introduced me to the Duterte family to provide political and security advice to Mayor Rodrigo Duterte. Crazy. Hindi mo naman mako-contest kasi patay na yung congressman na yon. Oh, I was also assigned to form groups that would support Duterte's candidacy for president. Siya yung inassign doon para tumulong sa pagkapangulo na Pangulong Duterte. Hindi ka man lang opisyal ng armed forces. Hindi ka man lang sarhento eh. Wala kang ranggo eh. Sino ka, di ba? Anong function mo? Ang dami mong binabanggit na ahensya na wala kang ranggo doon. Kakaiba eh. Crazy guy. When Duterte was elected president, he ordered me to serve as counterintelligence agent in the National Security Council. Pare, grabe naman yan. Sa dami ng general ng armed forces, under General Esperon, National Security Advisor, sa dami ng ahente ng NICA, National Intelligence Coordinating Agency, under General Monteagudo, galing PNP, sa dami ng tauhan ng gobyerno, ikaw ang, ano sabi niya pare? Ikaw ang pinili ni Pangulong Duterte para mag-counterintelligence agent para sa National Security Council. Crazy. Sige, next page nga, pare. Kakaiba, no? Unbelievable. Oh. During that time, I was instructed to provide intelligence information for President Duterte's Oplan double barrel. So, mula counterintelligence, ikaw na ngayon ang nagpo-provide sa Pangulo patungkol do sa Oplan double barrel. Na-bypass mo pa sina Chief PNP ba to? Sino ka? Wala kang ranggo. Sa AFP o sa PNP, hindi ka man lang private, hindi ka man lang corporal, hindi ka man lang sarhento. Sino ka? Para ikaw ang taga-brief sa presidente ng Pilipinas. Mula counterintelligence, papuntang Oplan double barrel, nagtrabaho ka kuno sa NBI, kasabay na nagtatrabaho ka sa ISAF, kasabay na nagtatrabaho ka sa GHQ, General Headquarters, kasabay na nagtatrabaho ka sa PSG, Presidential Security Group, kasabay na nagtatrabaho ka sa NSC. Sa tingin namin, kahit tanungin mo yung mga ahensyang yan, hindi ka kilala.
Nagbabanggit ka lang na napakarami kasi baka meron kang kakilala dyan, kaibigan dyan. Pumupunta-punta ka, dumidikit-dikit ka, nakikihingi ka ng mga sticker-sticker. Yan ang style ng iba dyan. Crazy guy, crazy. Oh. Sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the PSG in Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Walang ya. Nag-outsource yung Malacanang sa dami ng sundalo at pulis na nag-training habang buhay nila, buong buhay nila sa AFP at PNP, pinadala sa United Nations at sa iba't ibang senaryo sa buong mundo. Ikaw ang pinili ni Pangulong Duterte para turuan yung PSG kung paano mag-combat driving balings. Tactical driving and strategic transport courses. Crazy. Nagsalita kanina si General Kabangbang, former PSG commander, and si General Nembra, former PSG commander. Hindi nila kilala tong tao na to. Paano mo talaga makikilala tong tao na to? He does not have a rank. Wala siyang rango kahit private. Paano ka naging parte ng PSG? Sometime in work with Mayor and Vice President Sara Duterte. I was also in 2018, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. I was likewise tasked to work for then Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. Crazy claims. Pinakilala ka ng Pangulong Duterte sa anak niya kay Mayor Sara Duterte at hinire ka for intelligence gathering for politics. Sa dami ng political advisors na para kay Mayor Duterte at kay Mayor Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte na mga batikang politiko, ikaw ang pinag-a-advise nila for politics. Hindi ka nga naging politiko kahit kailan, kahit naging barangay captain. Yun ho ba? Paano ka maniniwala na yung presidente ng Pilipinas, 30 years na politiko, at yung kanyang anak wala pang talo bilang politiko, nag-uusap na ito ang magbibigay ng advice para sa politika? To give counterintelligence involving politics, law. Hindi ka nga abogado. 'Di ba? And counterintelligence matters. Talo mo pa yung buong armed forces at buong PNP. Sometime in 2019, I was instructed by Mayor Sara Duterte to form a group to support her planned 2022 presidential candidacy. Noong 2019, naisip ni Vice President Sara Duterte na ibuo mo yung plano niya pang presidente noong 2022. Kasama namin si Mayor Sara Duterte. 2017, 2018, 2019, linggo-linggo na lang. Wala man lang binabanggit for 2022 elections. Si ma'am. Kasi ayaw naman talaga niyang tumakbong presidente. And ayaw niyang uutusan siya ng tatay niya patungkol sa politika. Tapos ang sinasabi mo, ikaw ang pinag-a-arrange para sa 2022 presidential run niya. Saan ka humuhugot ng ganyang mga In 2020, following the instruction of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president, ISIP, together with her classmates at San Sebastian College of Law, where I also graduated in 1995. Kaya mo lang nilagay yung San Sebastian Law para paulit-ulit sabihin mo na schoolmate mo si ma'am. Walang weight yun. Kasi nga, nung nag-San Sebastian ka nga, elementary lang si ma'am. Inuulit-ulit mo lang. Ano nga yung schoolmate mo? Si ma'am. Diba? Tapos, imposible yung sinasabi mo, pinag-form ka ni ma'am ng grupo.
Ikaw yung mga itsura, tiningnan namin yung Facebook mo kanina, ikaw yung mga itsurang volunteer group lang, tapos nagpapapicture lang. Wala kang picture kasama si ma'am eh. Mabibilang lang eh. Yung kayo lang, isa lang. And yung nagpa-picture kang isang yon, yun yung araw na inauguration niya na 1,000 tao yung nagpa-picture sa kanya ng ganun. And yung iba mong picture kasama si ma'am, nung nag-iikot siya sa buong Pilipinas, nandun lang rin kami. Nakapaligid sa kanya, binabantayan si ma'am. Nakihiga, ganun lang ikaw. Hindi ka nga namin napansin, hindi ka namin kakilala. Kasi yung mga claims mo, hindi totoo. Hindi ka parte ng grupo. Pare, ano bang nasa isip mo? Hindi ka nga namin kilala, hindi ka kakilala ng mga taga-PSG, hindi ka kakilala ng mga taga-VP PSG, hindi ka kakilala ng mga taga-staff sa Davao, staff sa Manila. Crazy guy. Ano to mga allegation mo, pare? Hindi kami, alam mo, hindi kami nagbablog ng ganito. Pero your claims are so outrageous na it needed us not to sleep early tonight just to speak out na sino ka, pare? Hindi ka namin kilala. Crazy. Kakilala namin karamihan ng security from PNP and AFP, from PNPA and PMA. You do not even have a military rank or police rank of a private. And you claim that you were the one advising the President of the Philippines and his daughter on matters of politics, law, and counterintelligence. Kahit sinong matalinong Pilipino, ma-realize na, pare, anong level yung katupakan mo? Ano ba nakalagay, Lings? We were able to register ISIP Pilipinas to the SEC with me as national convener. Oh, yun lang yun. Nag-register ka lang sa SEC. Kaya ng kahit sinong Pilipino magpunta sa online ng SEC, mag-register at ilagay yung sarili nilang presidente o chairman ng kahit ano. Oh, when Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group, VP. Pare, pasensya na. Putang ina. Ang nag-form ng VP PSG ay si then Secretary, Defense Secretary Delfin Lorenzana at then AFP Chief of Staff, General Centino, para bago sila matapos as DND Secretary and as Chief of Staff na AFP, merong independent security unit na para sa Vice President ng Pilipinas. Ulitin mo nga yun, ano sabi? When Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Putang ina, pare, hindi kami masyadong nagmumura. Putang ina, saan ka humugot ng toyo? Sino nag-task sa'yo na wala kang ranggo kahit patrolman, kahit corporal, kahit sarhento, kahit tenyente, kahit kernel, pare, kahit nga general, hindi makakapag-form ng isang unit ng armed forces nang walang utos ang Department of National Defense. Pero nandyan si, ano pangalan ulit nito? Ramil ba? Madriaga? Ramil Madriaga, na I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group. Ikaw yung nag-form ng unit ng Armed Forces of the Philippines. Pare, kung colonel ako at general si Congressman Lingwa, hindi namin kaya mag-form ng isang unit ng Armed Forces nang hindi nag-uutos ang Department of National Defense. So kung kahit general ka, colonel kayo, hindi mo kaya nang walang utos ang departamento. Pero ikaw ang claim mo, ikaw ang nagbuo. Putang ina, ang lakas ng apog mo. Oh, it was during the period that I personally recommended Colonel Nolasco to her. Pare, sino ka para mag-recommend ng Colonel? General ka? Colonel Nolasco was one of my students in PSG.
position mo nga sa PSG? Anong tinuturo mo sa PSG? Crazy. At that time, he was the commandant of the PSG training school. Si Colonel Nolasco yung commandant ng PSG school, tapos ikaw yung teacher. Colonel Nolasco was who tapped the services of Colonel Lachica to head the VP PSG. Pare, ang dami mong claims dito na kanina nagsabi na rin si Colonel Lachica, yung head ng VP PSG na, sino ka? Pare, ang dami mong claim dito na talo mo pa yung naka-drugs. From 2022 to 2023, I worked with Colonel Nolasco and Colonel Lachica. Our work involved tactical transport services, securing VP, transporting large amounts of money to several persons as instructed by VP Sara. Butang ina, pare. Antong claim mo? Anong binabiyahe mo na pera na sinasabi mo? Sinasabi mo nung una, ikaw yung nagbuo ng VP PSG. Ikaw yung teacher ka ni Colonel Nolasco. Siya yung head ng school. Tapos ikaw nagrekomenda kay Colonel Lachica. Pare, PMAyer tong mga to. Anong sinasabi mo? Saan ka galing? Sino ka para mag-recommend? Wala kang ranggo na mas mataas sa kanila. Wala kang ranggo eh. Very crazy claims. Some of the work and information that I have personal knowledge are the following. Confidential funds 2022-2023. Around December 2022. Alam mo, I remember December 2022. Yung first December ni Ma'am as Vice President. Nandito siya sa bahay namin. Nagpunta siya because it was our wedding anniversary and Christmas party. She was the one who officiated our wedding before. And busy sila lagi. Nandito lang sila na-attend ng mga Christmas party because it was her first Christmas as Vice President of the Philippines. Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig at around, tingnan mo, around December 2022, at around 1:30 p.m., pinapunta ka sa Ultra Pasig. Pare, tanda mo yung oras, pero yung araw hindi mo tanda. Sinabi mo lang at around December 2022. Noong December 2022, at 1:30 p.m., ano yun? Wala man lang araw. Ang dali kasi mang imbento eh. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel Lachica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Ano to? Colonel Lachica handed me portions of that money amounting to 33 to 35 million per duffel bag to be delivered to various people. Wala eh. Invento to eh. Sino ka? Hindi ka disbursing officer. Hindi ka related sa operations ng Vice President. Hindi ka parte ng VP PSG. Ano ka? Nakita ko yung pictures mo, yung parang nagpapa-picture-picture ka lang, nagpapa-selfie lang. Ganun lang ang itsura mo, Mr. Madriaga. Di ba? Yung mga itsura mo, yung yung mga tinotopak sa kulungan. Tapos dahil nasa kulungan ka, most likely nag-volunteer ka sa mga kalaban, sa opposition, na ikaw na lang ang pambato, pambala, ganun-ganon. With compensation. Ano to sinasabi mo? Nag-deliver ka ng pera sa Kabuyaw para sa isang mayor. Ba't di mo pa binanggit kung sino yung mayor? Isa pang duffel bag ng pera, dinala mo sa isang comedy bar. Ano yun? At isa pang duffel bag, iniwan mo sa isang kotse na pinarada mo sa ombudsman. Tapos, nung umalis ka na, may kumuha na ng kotse. Ano yun? Puro to yung mga katang-isip na Una, sino ka nga para ikaw yung mga
disbursing officer ka ba? Parte ka ba ng AFP? Parte ka ba ng VP-PSG? Parte ka ba ng... Wala eh. I saw all your photos in Facebook. Puro ano lang, yung ano ka lang talaga, dumidikit-dikit lang, nagpapapicture lang. Crazy. O delivery to Santiago family of 80 million pesos in 1 Vios. Ano yun? Ba't ikaw uutusan? Tapos sabi mo pa dito, delivery of 1 billion. Alam mo, for the longest time, wala naman nakakarinig na nagdi-deliver ng 1 billion. Kahit nga mga bangko, hindi kaya mag-deliver ng 1 billion eh. Ngayon lang panahon na to, lumabas yung pagdi-deliver ng billion-billion dito sa issue ni Zaldico at ni na Speaker Romualdez and everybody else, di ba? Nagdi-deliver linggo-linggo ng napakaraming maleta na billion-billion. Bigla ka naman humabol ng issue na nag-deliver ka rin ng 1 billion in cash sa loob ng isang super grandia. Pare, alam mo ba na yung logically speaking, yung 1 bilyong piso ay 1 tonelada. And yung grandia, ang kaya lang 800 kilos. Yung 800 kilos kasama yung driver doon at yung mga tao. So, paano ka nag-deliver ng 1 tonelada para sa dala ang isang sasakyan na 800 kilos lang ang kayang dalhin? Kaya nga, yung mga armored car ng Bangko Sentral malalaki, parang kalahating truck ang laki. Hindi mo natansya yun. Abnormal. The delivery was later verified through a call from President Duterte himself. Pare, tinawagan ka ng Pangulong Duterte? Siraulo ka ba? Kami nga, 2 beses naging assistant secretary, 2 beses naging undersecretary, ang aming pamilya naging kongresista, lagi kaming nasa Malacanang, lagi kaming nasa Davao. Pare, ang Pangulong Duterte hindi tumatawag o nagte-text ng diretsyo. Dahil ayaw niya ng mga tinatype-type na ganyan-ganyan. Inuutos lang niya kay Secretary Bongo kung sino mga kailangan tawagan at kausapin para hindi na siya yung nagte-text-text kasi matanda na siya. Tapos ikaw, Mr. Madriaga, tinawagan ka ng Pangulong Duterte diretsyo? Ha? Kahit nga mga general, mga colonel, mga opisyal ng Armed Forces at PNP, hindi tinatawagan ng diretsyo kahit mga kongresista eh. Kahit mga sekretary, lahat, bong, patawagan si ano. Pero ikaw, Mr. Madriaga, walang ranggo sa AFP, PNP. Ang sinasabi mo, si Pangulong Duterte mismo nagtatawag sa'yo para sa delivery. Pare, hindi na crazy yung sinasabi mo eh, pang ano na eh. Talo yung pang crazy eh. Oh, cash inside, links. Cash inside, Honda Civic delivered to the Santiago family at Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Oh, wala rin eh. Sino rin si Santiago family? Oh, magnetic lifters. During my meeting with Attorney Mans Carpio, husband of VP Sara at Burgosir, he instructed me and my team to pick up magnetic lifters at Customs. Alam niyo, sabihin ko sa inyo ng diretso, si Attorney Mans Carpio, husband of Vice President Sara Duterte, kahit nung ang asawa niya, Vice Mayor pa lang at Mayor pa lang, hindi sila nakikialam sa isa't isa. Kasi nasa private sector si Attorney Mans, si Ninong Mans. Saying that, hindi sila nagsasanib ng staff. Kung sino yung staff ni Vice President o ni Mayor Sara Duterte o ni Vice Mayor Sara Duterte, hindi staff ni Attorney Mans yan. Hindi niya inuutusan yung mga staff ni Ma'am, hindi rin inuutusan ni Ma'am yung mga staff ni Attorney Mans para hindi mag-medal yung private sector at government sector. That was and that is their attitude in
their work. Para walang gulo, walang, alam nyo naman sa mag-asawa, di ba? It's complicated pag ganyan. And sa kanila, alam na nila yan nung vice mayor pa lang si ma'am, nung naging mayor, lalo na ngayong vice president. Ang sinasabi mo, tauhan ka ni ma'am, tapos ikaw yung inuutusan ni Ninong Mans, ni Attorney Mans, para sa ganyang bagay. Illegal na bagay pa. Crazy. Ano ba yun? Nakakita mo lang tong issue na to mula sa mga bumabanat-banat lang eh. The original plan, however, was aborted because one of President Duterte's men working as intel officer tipped us off. Ano yun? Ano ba to? After several days, I learned that the magnetic lifters had been released through customs. Funding from POGO operators, the funding of ISIP Pilipinas National Campaign 2021-2022 along with other parallel groups came from POGO operators and drug dealers. Pare, ikaw lang yung nagtayo nung ISIP, walang ISIP Pilipinas na yon. Hindi nga alam ni ma'am yan eh. Ikaw yung mga gumigilid-gilid lang, nagpapapicture-picture lang ng ganyan. Tapos, kung galing sa Pogo yung pera mo, eh, loko-loko ka. Tsaka galing pa sa drug dealer, kaloko. Dapat ka talaga makulong. But anong kaugnayan ni ma'am dyan sa ganyan? During my frequent pickups of cash-filled bags at locations at the gate, Pampanga, Vertis. Malay namin, crazy. Crazy guy. Crazy claims of a crazy guy na inililink pa kay ma'am. Sorry, Liz. Oh. Reservation, I reserve the right to submit another affidavit on matters pertaining to VP Sara, Attorney Mans, Colonel Dennis Nolasco, Colonel La Chica, Ombudsman, Prosecutor Ryan Kilala, OVP spokesperson Reynold Monsayak, other persons who were involved in the distribution and delivery of money in related matters. Ramil Lagonoy Madriaga, November 29, 2025. Yun na yun. Pare kahit sinong topak, kaya mag-type ng 5 pages na ganyan and ipakalat sa lahat na it is the truth. So, masabi ko po sa inyo, sa tagal na kilala po namin si Vice President Sara Duterte, hindi mo alam kung ma-high blood ka o matotopa ka o matatawa ka eh. Your claims are so outrageous. And kapag tinignan nyo yung itsura po nitong tao na to, Diyos ko, ang itsura nito, alam mong hindi PSG, alam mong hindi sundalo, alam mong hindi pulis. And he claims na nagtrabaho siya sa PSG, sa GHQ, sa VP PSG na siya daw ang bumuo. Nagtrabaho pa sa NBI. And siya ang pinagkatiwalaan ng Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Sara Duterte, Attorney Mans Carpio, and everybody else. Pare, masabi ko sa iyo, sa dami-dami ng secretary, undersecretary, assistant secretary, mga general ng Armed Forces of the Philippines at PNP, mga opisyal galing Philippine Military Academy and Philippine National Police Academy at mga tropa ng gobyerno libo-libo na naka-assign kay Vice President Sara Duterte at kay Pangulong Rodrigo Duterte. Sa dami nun, ikaw ang pinili para pagkatiwalaan on intelligence matters about drugs, about pogo, about money, pamimigay ng bilyon, pagkuha ng patungkol sa drugs, pagplano sa politika. Crazy. Crazy. Diyos ko po. Ba't nagkaroon ng ganito ka-topak na tao? So, yun lang po ang ating masabi. Hindi ito yung maayos na vlog about this. Hindi lang talaga kami makakatulog dito sa mga claims nitong tao na to. Napaka-abnormal. 'Di ba? So,
Sinasabi ko nga po sa inyo, tayo po matagal nang kasama ni VP Sara Duterte. Siya po nagkasal sa amin, ng aking asawa ni Congresswoman Cardema. Dati pa, kasama namin siya 2019 elections, 2016 elections, 2019 elections, 2022 elections, 2025 elections. Karamihan na nakapaligid sa kanyang security, from PNP to AFP. Kakilala natin, lalo na yung mga opisyal galing AFP, galing PMA at PNPA. Yun nga po yung sinasabi ko, hindi ko kakilala lahat ng mga biglang may kasama siyang civilian na abogado o politiko. Kilala tayo kasi USEC tayo, at ating asawa, congresswoman. Pero, when it comes to security, when it comes to mga tropa ng gobyerno, pulis at sundalo, galing AFP at PNP, lalo na mga opisyal, galing PNPA at PMA, kakilala natin karamihan yan. Kilala rin tayo karamihan yan. Kasi nga po, tayo ang kaalyado nila sa paglaban sa NPA sa NPA na nagpapabaksak sa gobyerno. Kilala tayo nila lahat. Kaya nung lumabas yung mukha niyan kaninang umaga, sabi na asawa ko, sino yan? Sabi ko rin, sino yan putang ina? Mapapamura ka talaga eh. Mukhang ano lang, mukhang ewan. Tapos yung claims niya dito sa kanyang, anong tawag dito, links? Affidavit. Outrageous. Talo pa niya ang isang cabinet secretary, talo pa niya ang isang general. Diba? So, yan po muna. Gawa namin na mas maayos na pagkaka-explain ito. Tomorrow siguro, yung merong mga video-video. Pero, masabi po namin, in all honesty, hindi kami nag-vlog ng ganito eh. Kaya lang, hindi talaga ako makakatulog ng may nagsalitang topak na tao ngayong araw na to sa buong bansa. Tapos yung ibang baka mahihina ang utak, baka maniwala kayo. 'Di ba? Lalo na yung mga nasa kalaban natin, maniwala agad. If you are a smart person, kahit anong pinapaniwalaan mong politiko, tingnan yung pinagsasabi nito, tingnan yung sinabi namin ngayon. Pakinggan nyo to, i-share nyo. Ma-realize nyo, this person is crazy, this person is just for maybe compensation, just for clout. Wala pong katotohanan yung sinasabi nito patungkol sa ating Vice President Sara Duterte. Alam ko na i-stress siguro si ma'am or hindi naman na-i-stress si ma'am. Siguro sabi na ma'am, sino to? Diyos ko. Ang picture lang niya yung kaisa-isang picture na lahat, 1,000 tao may picture na ganong post kahit kami. Inauguration kasi ni ma'am yun doon sa plaza ng Davao. And yung mga nakikidikit-dikit lang, nakikipicture ng ganon. Tapos yung may picture sa Zoom, naka-Zoom kasi karamihan ng meetings doon ni Vice President. Kasi 2020, 2021, 2022, mayor siya, panahon ng pandemic yan, naka-Zoom talaga lahat. Hindi yan yung parang, bakit ka video call ni ma'am? Ano ba yan? So, yun po uli. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras. Pakikinig po ng konti dahil yung pong explanation sana natin, ma-realize natin mga kababayan, it is the most logical explanation about this crazy guy with so many crazy claims today. So, mula po sa Duterte Youth Party List, Chairman Ronald Cardema po, at si Congressman-elect Lingwa po. At alam nyo, kahit pinahirapan tayo ng COMELEC, ang ating kinasuhan naman natin ng COMELEC nasa Supreme Court at malapit na rin yan. At alam natin sa tulong ng Diyos, sa tulong nating mga kababayang Pilipino, dahil sa inyong boto na 2.3 million, tayo po ay makakaupo sa Duterte Youth Party List. Pero ang pinakamahalaga po ngayon, suportahan po natin ang ating Vice President Sara Duterte. Suportahan po natin ang ating pinakamamahal Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdasal po natin makauwi siya. Maraming salamat po. Chairman Ronald Cardema po at Congressman-elect Berlin Lingwa po mula sa Duterte Youth Party List. Maraming salamat po.